Yo, what's up mga kuys? Alas 12 na nga ng tanghali nang may pumasok sa aking booking. Saan? Sa Quezon City pa rin naman. Pero medyo malayo-layo kaya banat na agad ako. Ilang saglit pa nga at dumating na nga ako sa mismong pick-up location ng aking pasahero. Tinawagan ko na ito at sinabing andito na ako sa mismong pick-up location. Hello po, ma'am. Ma'am, saan po kayo banda? Nandito na po ako sa may ano. Dito po sa may gate na blue. Dimaano Drive po, Dimaano Drive. Saan po ba kayo? At ito na nga at nakita ko nang kumuway si ma'am. At naramdaman ko nga na parang pumapatak-patak na yung ulan. Kaya dali-daling hinugot ko na ang mahiwagang plastic na mga rider, pang protekta at pang iwas basa sa cellphone natin. Just in case na bumuhos bigla ang ulan. Walang iba kundi ang plastic labo. Plastic labo lang sa kalam, men. At bago ang lahat, tinanong ko na nga ang pangalan ni ma'am to confirm na siya nga talaga yung pasahero ko. Diyan nilin po, ma'am. Ito ma'am, yung helmet to. Binabalutan ko lang yung phone, baka kasi umulan. Sa Payatas, ma'am, no? Tama? Ganoon naman talaga mga kuys, diba? Kasi minsan may mga bagay na nangyayari na bihira lang naman, pero talagang matitsyempohan mo yung mga ganong klaseng kwentro na naisakay mo yung tao pero pag alis nyo, hindi pala yun yung pasahero mo. Saklap nun. Anyway, binibay na nga namin ang kahabaan ng EDSA. At andito na nga tayo sa EDSA Quezon Ave. Kita nyo naman mga kuys yung traffic. Sobra talaga. Sorry na agad kasi sa bike lane na nga kami dumadaan. Wala namang kasing choice kundi daanan to dahil ito lang naman yung freeway para sa mga single na kagaya namin. Taray, single. Joke lang. Single na motor, I mean. Ewan ko ba? Simula nung ginawa yung overpass sa Kamuning, sumobra yung traffic dito sa baba ng overpass ng Quezon Ave. Especially yung mga pabound to Circle. Speaking of Circle, binibay na nga namin ito hanggang sa marating na nga namin ang kahabaan ng Commonwealth. Bungad pa lang ay may mga ilang lubak na talaga, kaya pinilit kong umiwas. Kaya nag-signal ako pa kaliwa, pero ikinagulat ko itong pangyayari na ito. Grabe siya oh. Actually mga kuys, may pagkakamali din ako kasi hindi ko agad napansin yung sasakyan sa likod ko. Nag-signal naman ako pero huli na dahil palapit na pala siya. It's my fault. Active naman akong tumingin sa kaliwat kanan ko na side mirror. Ang totoo niya, na-distract kasi talaga ako sa lubak na dinaraanan ko. Dahil sa kagustuhan kong maiwasan yung lubak, kamuntik na kami. But maagap naman ako dahil napansin ko sa peripheral view ko yung biglaang parating na puting van sa likod ko. Kaya next time para sa ating lahat, konting ingat sa kalsadang ito. Sobrang ingat ko sa lugar na to dahil sa mga naglalabasang balita at dahil sa mga madaming na aksidente dito. Nga pala mga kuys, kaya dito ang daan namin dahil sa Payatas Road ang punta namin. For the exact location sa BJMP Payatas ang drop ko kay ma'am. Habang bumabiyahe nga, may sinabi si ma'am na ang bilis daw pala kung dito ang daan namin sa Commonwealth. Kaya napaisip ako kung bakit niya ikinagulat yun. At nagtaka naman ako kasi dito naman talaga ang daan nun. Hindi na ako nagkatubili pa at napatanong na nga ako kay ma'am kung bakit siya nagulat sa dinaanan namin. Ba't saan ba kayo dinadaan, ma'am? Pagka ano? Nabaliches? Doon ang daan nyo? Ano nun? Malayo talaga, ma'am, pag doon. Ibig sabihin, malayo talaga pagka nabaliches pa yung daan? Ibig sabihin, ma'am, ibig sabihin, ma'am, mabilis lang yung biyahe natin. Habang binabaybay nga namin ang Payatas Road, napansin ko na parang ang lapit ng pinya sa mapa. Yun pala, hindi pala mismong naipim ni ma'am yung tunay niyang pakay na dropping location. Yun nga ay yung BJMP Payatas. Ma'am, dito lang kayo. Dito lang kayo nakapin ah. Oo, yun oh, dito lang kayo nakapin. Tapos na. Ha? Di ba sa BJMP kayo? Kaya this time, kinausap ko si ma'am to give her knowledge na rin. Para lang sa ganon, sa susunod niyang book, hindi na siya magkamali. Dahil sabi ni ma'am, first time niya lang daw mag-book sa mismong cellphone niya. Dahil madalas daw na nakikibook lang siya sa kaibigan niya.
Kaya akala ko dito na. Sabi ko. Oo, ma'am. Oo. Hindi, ma'am, ano, ang ilalagay nyo naman doon. Kasi, iba kasi yung rate pagka dito lang eh. Additional kasi yung pag gano'n. Alam ba? Buti sana kung ito lang, ma'am. Ano, ito yun. BGMP na to. Tapos yun lang. Konti lang. Okay lang yun. Pero kasi usually kapag ka ganun kalayo, alam ba, mga 1 kilometer yan. Nag-iiba talaga rate yan, ma'am. Ilalagay nyo lang, ma'am, di BGMP, payatas, yun lang. Tapos, tapos current location. Pag ganito kasi, ma'am, tapos na yan eh. Malayo pa, actually, ma'am. Gaganon pa tayo. Eh, kasi nagtataka rin ako. Hindi, ma'am, magkaiba. Actually, nagtaka nga ako bakit ganun yung rate nyo kung sinabi ng payatas. Kaya naisip ko, kakaliwa pa tayo dito, ma'am. Kung sa BGMP ka, kakaliwa pa tayo. Pag ganun kasi, ma'am, kagaya yan, nag-book kayo. Kaya minsan tinatanong ko rin yung pasahero. Pero yan, kagaya yan, wala, ang layo nga ng pin niya dun sa mismong dropping location niya. Pag ganyan kasi, iba yung rate niyan, ma'am. Yan kasi bumibase yung si Joyride. Oo, payatas, ma'am. Lalabas naman agad yun. So, actually, malayo pa talaga ito, ma'am. Kaya nagulat ako. Ang dapat rate nyo rito, ma'am, is nasa ano to ang totoo, ma'am, sa totoong rate talaga. Nung sinabi nyo kanina, nandun pa tayo sa main nyo. Tinignan ko siya, sabi ko, ma'am, payatas to, no? Tama, okay lang kung payatas. Yung sinabi nyo ng BGMP, doon ako nagulat. Kaya sabi ko, BGMP, pero hindi ganito rate nun. Usually, ang rate ng BGMP, ma'am, pumapalo yan mga nasa 300 yan, 300 plus. Oo, ma'am, ganun kasi yun. Opo. Correct me if I'm wrong, hindi rin naman kasi ako sigurado talaga sa rate nun. Pero andito yung kung saan siya galing at andito rin yung drop off niya. Hindi kayo yung nag-book nito, ma'am. Ngayon kayo yung nag-book. Okay. Hanggang sa makarating na nga kami sa mismong dropping location ni ma'am. Ang totoo niyan, hindi ako nanghingi ng kahit magkano kay ma'am, kundi yung kung ano lang mismo yung nakalagay sa rate niya. Sinabi ko na lang na sa susunod na lang na book niya is ayusin na lang niya yung mismong eksaktong pin ng location at dropping location niya. Para fair din sa mga pasahero at lalong lalo na sa mga MC taxi rider na kagaya ko.